Therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Doon sa sinabi nung taong yun, yung nag-search na sinabi niya ay judgment day daw sa may linggo. Oo, hindi ko pa naniniwalaan ko. Oo, ewan ko sa inyo kung naniniwalaan ko. Pero ako hindi. Wala ko naniniwala ko sa akin ng Bible. No one. Sinabi pa kaya, di ba, ay kapag hindi nangyari yun, yung judgment day na yun, hindi daw siya saved. Hindi daw siya ligtas. Siya ay ang believer, wala sa Panginoon. Siya ay anak ng Diyos. So yun yung para kanya sa sarili. Talagang bang isa sa no, mag-i-display nyo. Ano ba mga signs? Baka hindi ko nabasa nyo. Yung mga sign, yung pagdating, di ba, nararanasan na natin. Ang isa sasabihin natin, oo, baka nga totoo yung sinasabi niya. Maaaring yung May 21 na yun, hindi naman talaga May 21, baka tignan na dito, paano man yung sinasabi niya ay parang sinos ko, tapos nagpipidik lang, di ba, yung mga judgment day, pero hindi naman eksaktong parol sinasabi niya. Para siyang sinusunod. Nangyayari, oo. Pero hindi sa saktong sinasabi mo. Kaya nga sabi sa kanya, siya ay mamumula siya, pero prophet of doom. Tawagin. Prophet of doom. Kasi parating yung kaguluhan, kasangkayan, lagi, yung mga tension niya. At ang natandaan ko, yung kanya eksaktong napitik niya o nahula niya yung kanyang kamatayan. Yun lang ang naging eksaktong na kanyang prediction. So yun. So pero kung nagkamali ka, sinasabi natin, ikaw ay hula ang ito. So hindi mo kasi pwede itong mga hula rito. Ang mga hula rito sa Bible ay lahat po yung nangyari. At yung sinasabi. Kaya, sigurado ako na hindi ko paniniwalaan yung sinabi nung taong yun. Siguro baka hindi tao yun. Baka, sabi natin, siguro baka kahit sa unggoy. Sinasabi niya baka may lahi ni Charles Darwin. Yeah. So, bigyan ko kayo ng background, no? Paano ba talaga darating ang Panginoon? Ano ba yung mga sign? Diba, bilang dito sa inyo? Earthquake, may taggutom, may mga propeta, diba? Marami na nagsusulputan. Unang-una na, yung pagdito lang sa Pilipinas, yung 1914, Iglesia ng Cristo, pinag-claim nila, nasabi nila, daw ang Panginoon at that time, nag-scattered, at kumitaw na lang, yung 1914, Iglesia ng Cristo, actually, alam natin yung background yan, at alam natin yung bakit niya ginawa yun? Dahil iba nga naman daw, si Kristo ay tao. Dahil karamihan, si Kristo ay Diyos. No, di ba? Hindi ko paniniwala ito. Parang maiba. At sabi nga ay baptinsan ko, itong Muslim at Iglesia ng Kristo. Dahil hindi naman kasi Diyos si Kristo di ba? Sabi nila, siya ay propeta lamang. Ito naman si Manalo, tao lang. So talagang tao, as in tao. Mas mataas pa nga si Felix, marami sa kanya. So, ano kaya nang dumami sila? Sa tagal ng panahon. So, ito yung background ko, no? Background. Bakit po natin, pagkakaroon po natin sa nangyayari po dun sa Kingdom of Israel. Okay. Dahil may lalabas ng Kristo o Antikristo o sinasabing ito ang Kristo. At yun ay pupunta sa kanyang bayan. Kaya dapat tingnan po natin kung ano nangyayari sa Israel. Ito yung background lang.
Ah, sabi niya sa Revelation, chapter 13, 15, 18. Chapter 13, 15, 18. Ito yung the mark of the beast. Okay? The mark of the beast. Ngayon natin, background na po ito, bago tayo pumunta sa pinaka-points po natin. Sabi doon, sa Revelation chapter 13, okay, magugulat po kayo dito, 15 to 18, na, and he had the power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he that the mark of the name of the beast, or the number of his name, will be wisdom in that we understanding count the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 600 and 6 and 6. Ito po yung 666 yung 666. Next 16 na po. Alam mo yung i-research na po natin talaga ito kung saan na nagaling po 666 na po eh. May mga produkto tayong nakikita no, sa mga likod yun, yung barcode yun, ay 666 na lang gagaling sa euro o euro. Sabi ko, pag wala kang barcode, wala kang transaction international. At ngayon, lahat na nga ng produkto natin, yung mga lahat yan, notebook, lahat ng mga local, ay mga may barcode na rin yan. Kung titignan mo po, meron po yan 666 sa dulo, sa gitna, at sa unahan. Lahat po. Kaya i-research po natin, marahil yung tao yung nagpapakalat na yan, marahil na yung Antikristo. Na balang akin magpapakilala na naman sa ngayon, hindi pa natin kilala. So ito yung nakapasok. Bakit po magugulat po tayo? Di ba? Ano ba sabi ko? Eh, hindi ka makakabili pag wala kang satak. At lahat po ng mga materials, lahat po ng mga computer scanners ay gawa na yung pagkutak na talaga yung ating pinaantay na meron ng microchip na nag-ganito. Napakaliit. Sa iba siguro, hindi pa alam to. Na only may nag-search na doktor na inulagay niya yung karapat dapat yung microchip na yung parang ilagay. Ay, ito lang talaga nararapat ha. Walang ibang paglalagay ito, kundi only the forehead and the right hand. Wala na pong ibang paglalagyan. Ay, ako yung doktor na ito, naging believer ko. Dahil nabasa ko Bible, only the forehead and the right hand. Damang doon, back yung microchip na yun, na doon magpo-preserve. At ito na rin, ay, paano yun? Pag tinanggal yung maaari, mamatay ka na rin. Ang alam kong meron dyan, dito, sa right hand, ay si Chris Arino. Sana rin. Dahil na-invite siya doon sa isang European na sabi, where's your credit card? No, this is my hand. At kung gusto mo ba yung hand, ay na-credit lahat sa kanyang mga pinamit. Microchip, balikot lang ito. Kasi laki lang marami natin, butil ng bigas. At alaman nito sa akin, nagpalagay siya. Hindi na pwedeng pala. Kaya nga yung sa akin, ano po eh, diba? Nagpalagay sa ito. Siya yung ano mo siya kung satan eh? Siyempre, sino mapapala sa'yo? Kaya mo ba itong mundo? Nagkatiwala kay satan. Dito nga siya bilaksak, di ba? Para maglagana, magharap ka na. Sige, yung mga angels mo, dahil mo na. Sama-sama na kayo, sa impyerno kayo. Yung Panginoon, yung Panginoon. So yun po yung mga kaganapan na pwedeng malapit na mangyari. Alam po natin yung Israel. Kapag ang Israel, sabi nga, ay meron po kasi na third temple na sinasabi ko sa at itong third temple na to, ang galing materyales, itatayo na lang doon sa border
ng Jerusalem at Palestine. Actually, nasasakupan na nga sila ng Palestine o Palestine dahil nga doon sa na-invade na ng Palestinian yung lugar nila na dapat kanila yun, kaya tinayuan ng mosque pangalawa sa Makkah. Ito yung pangalawa sa Muslim. O yung pinakamagandang tinatawag na square